Sa mundo ng aviation, may mga detalye na hindi agad napapansin ng mga pasahero, pero may malaking epekto sa performance, safety at maintenance ng isang eroplano. Isa sa pinakakahanga-hanga sa modern aircraft engineering ay ang Airbus A380 na itinuturing na isa sa pinakamalalaking commercial passenger planes na nagawa ng tao. Kaya sa breakdown na ito, titingnan natin ang ilang mga kakaibang engineering facts na nakatago sa likod ng napakalaking aircraft na ito. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 8. May mga eroplano na hindi lang mahirap buuin. Mahirap din palang buuin ang paraan para mabuo sila. Ganyan ang naging kwento ng Airbus A380. Bago pa ito lumipad bilang isang kumpletong aircraft, parang puzzle muna ito na hinati-hati sa iba't ibang bansa sa Europa. Iba-ibang bahagi, iba-ibang factory. May gumagawa ng wings sa isang lugar, may fuselage sa iba, at may final assembly sa isa pang bansa. Ang huling pagbuo nito ay ginagawa sa Toulouse, France, isang major aviation hub kung saan iniipon ang lahat ng malalaking bahagi ng eroplano. Pero ang tunay na nakakamangha, hindi lang ang assembly, kundi kung paano dinadala ang mga bahagi papunta roon. Ang mga fuselage sections pa lang, yung malalaking cylindrical parts ng katawan ng eroplano, ay sobrang laki na umaabot sa mahigit 20 talampakan ng diameter. Hindi ito kayang dalhin ng normal na logistics system. Kaya ginawa ng Airbus ang isang multi-stage transport network na kombinasyon ng barko, ilog at kalsada. Una, inilalagay ang malalaking bahagi sa espesyal na cargo ship na dumadaan sa dagat papuntang southern France. Mula doon, isinasakay ang mga ito sa malalaking flatbed trucks na ginawa mismo para sa sobrang bigat at lapad ng karga. Ang mga truck na ito ay mabagal. Minsan halos walking speed lang ang galaw habang binabagtas ang mahigit 150 miles na ruta papuntang assembly plant. Ginagawa pa ito sa gabi dahil sa laki ng mga bahagi, hindi ito pwedeng bumiyahe sa normal na oras dahil haharang ito sa buong kalsada. Sa ilang lugar, kailangan pang baguhin ang mismong infrastruktura. Pinapalapad ang kalsada, ina-adjust ang mga intersection at minomodify ang ilang tulay para lang makadaan ang convoy. Ayon sa aviation logistics reports, naging parte pa nga ng local curiosity ang mga convoy na ito dahil sa sobrang laki ng mga dalang bahagi na parang gumagalaw na gusali sa gitna ng probinsya. May mga bahagi rin na hindi pwedeng dumaan sa kalsada. Para sa mas maliliit na components, ginagamit ang special transport aircraft ng Airbus tulad ng Airbus Beluga XL, isang malabalyena na eroplano na dinisenyo para magdala ng malalaking aircraft parts. Pero kahit ganoon kalaki ang Beluga, may limitasyon pa rin ito. Ang pinakamalalaking bahagi ng A380, lalo na ang wings at major fuselage sections, kadalasang hindi pa rin kasya sa eroplano. Kaya nananatili ang kombinasyon ng barko, barge at convoy sa kalsada bilang pangunahing paraan ng transport. Ang resulta, bago pa mabuo ang isang A380 sa Toulouse, dumadaan muna ang bawat bahagi nito sa 3 bansa at 2 anyo ng tubig. Isang engineering project na hindi lang tungkol sa eroplano, kundi tungkol sa buong sistema ng mundo na kailangang gumalaw para lang mabuo ito. Number 7. Kapag pinag-uusapan ang malalaking eroplano, automatic na iniisip ng karamihan ay maingay, mabigat at maririnig kahit sa malayo ang pag-angat nito sa runway. Pero sa kaso ng Airbus A380, kabaliktaran ang isa sa pinakakahanga-hangang design goals nito. Isa ito sa pinakamalalaking commercial aircraft na nagawa ng tao. Pero sa parehong oras, isa rin ito sa pinakamaingat na dinisenyong tahimik na eroplano sa klase nito. Hindi aksidente ang pagiging tahimik nito. Parte ito ng core engineering decisions ng buong programa mula pa sa simula. Sa aviation industry, mahalaga ang ingay ng eroplano dahil direktang nakakaapekto ito sa airports at mga komunidad sa paligid. Kung masyadong maingay ang aircraft, pwedeng limitahan ang oras ng operasyon, bawasan ng flights o patawan ng mas mataas na noise fees ng airports. Kaya sa development ng A380, isa sa pangunahing layunin ay bawasan ng engine noise at overall sound footprint. Ayon sa aviation engineering studies, gumagamit ang A380 ng high bypass turbofan engines tulad ng Rolls-Royce Trent 900 at Engine Alliance GP7-270 na mas efficient at mas tahimik kumpara sa older generation engines. Ang prinsipyo dito ay simple pero effective. Mas maraming hangin ang dumadaan sa labas ng engine core kaysa sa mismong combustion chamber. Ibig sabihin, mas maraming slow-moving air ang lumilikha ng thrust at ang ganitong airflow ay mas tahimik kumpara sa high-speed exhaust noise ng traditional engines.
Bukod sa engines, may espesyal na acoustic materials din sa loob ng engine casing na sumisipsip ng sound vibrations bago pa ito kumalat sa paligid. Ang wing design ng aircraft ay optimized din para mabawasan ang aerodynamic noise lalo na sa landing at takeoff phases kung kailan malapit na ang eroplano sa residential areas. Pati ang landing gear na karaniwang malakas ang tunog sa ibang malalaking aircraft ay may aerodynamic coverings para bawasan ang air turbulence habang bumababa ang eroplano. Sa kabuuan, ang resulta ay isang aircraft na mas tahimik kaysa inaasahan mo mula sa laki nito. Sa mga major airports tulad ng London Heathrow, Singapore Changi, Dubai International, Frankfurt at Sydney, napansin sa mga community noise assessments na mas acceptable ang sound profile ng A380 kumpara sa mga lumang jumbo jet gaya ng Boeing 747. Sa loob naman ng cabin, lalo na sa upper deck, mas ramdam ang katahimikan habang cruising altitude. Mas malinaw ang usapan, mas relaxed ang environment at mas controlled ang cabin noise kumpara sa mas lumang aircraft designs. Para sa isang eroplano na kasing bigat ng isang maliit na gusali, kakaiba ang konsepto. Hindi ito sumisigaw sa himpapawid, kundi halos parang dumadaan lang ng tahimik sa itaas ng mundo. Number 6. Sa mundo ng commercial aviation, karaniwan ang iniisip natin ay upuan, aisle, pagkain at ilang entertainment screens. Ibang level ang naging posibilidad dahil sa isang bagay, laki. May cabin floor area ito na halos kasing laki ng isang maliit na bahay at may dalawang buong passenger decks na nagbibigay ng space na hindi nakita sa mga naunang commercial aircraft. Dahil dito, nagbago ang konsepto ng air travel. Hindi na lang ito basta transport, naging parang flying hotel. Isa sa pinakaunang gumamit ng buong potensyal ng aircraft na ito ay ang Emirates. Sa kanilang A380 fleet, ipinakilala nila ang mga onboard shower suites para sa first class passengers. Hindi ito simpleng lavatory. Ito ay fully designed na shower rooms na may heated floors, illuminated mirrors, at controlled hot water supply na galing pa sa onboard systems ng eroplano. May limitasyon ang shower time dahil kailangang i-manage ang tubig at weight distribution habang nasa cruise altitude. Pero kahit ganoon, naging simbolo ito ng luxury aviation experience. Bukod sa shower suites, naglagay din ng Emirates ng onboard lounge sa upper deck. Isang social space ito kung saan pwedeng mag-relax ang business at first class passengers, kumain ng light snacks, uminom ng drinks at makipag-usap habang nasa gitna ng flight. Parang maliit na bar sa loob ng eroplano. Isang konsepto na dati ay hindi iniisip na posible sa commercial aviation. Sa kabilang banda, itinulak pa ng ibang airlines ang idea ng privacy. Ang Singapore Airlines ay nagpakilala ng enclosed suites na may sliding doors, personal wardrobe at full-length bed. May mga configuration pa kung saan pwedeng pagsamahin ang dalawang suites para maging double bed setup. Isang bihirang feature sa commercial aviation. May iba pang airlines tulad ng Etihad na umabot pa sa konsepto ng residence, isang multi-room private space na parang apartment sa loob ng eroplano. Kasama dito ang living area, bedroom at private bathroom na may shower. Ayon sa aviation reports, ang ganitong level ng luxury ay naging posible lang dahil sa unmatched cabin volume ng Airbus A380. Pero hindi ito simpleng luxury upgrade. May kasamang heavy engineering din ito, lalo na sa water systems, drainage at weight management ng aircraft. Dahil sa aviation, bawat dagdag na feature ay may kapalit na complexity. Kaya sa likod ng mga shower, lounge at private suites, may buong sistema ng engineering na gumagana para lang ma-maintain ang stability ng eroplano habang lumilipad sa taas ng langit. Number 5. Sa pagtingin sa isang napakalaking eroplano tulad ng Airbus A380, madaling isipin na ang lahat ng bahagi nito ay kailangang sobrang tigas at halos hindi gumagalaw. Pero isa sa pinakakagiliw-giliw na katangian ng modern aircraft engineering ay kabaliktaran nito. Ang pakpak ay hindi rigid, ito ay flexible. Ang bawat pakpak ng A380 ay umaabot sa humigit kumulang 261 feet mula dulo hanggang dulo. Mas malapad pa kaysa sa isang football field kapag tiningnan ang scale. Sa construction nito, ginagamit ang kombinasyon ng aluminum alloys at carbon fiber reinforced materials para makamit ang tamang balance ng lakas at timbang. Dito, kailangang gawin ng engineers ang isang kritikal na desisyon. Hindi lang dapat matibay ang pakpak, dapat din itong magaan. Dahil sa aviation, bawat dagdag na timbang ay may direct impact sa fuel efficiency at performance. At dito pumapasok ang isang hindi inaasahang behavior ng wings. Sa actual flight conditions, habang umaangat ang eroplano at tumataas ang lift force, ang dulo ng pakpak ay maaaring yumuko pataas ng humigit kumulang 13 feet. Ibig sabihin habang nasa ere, ang pakpak ay literal na gumagalaw at nag-a-adjust sa puwersa ng hangin.
Makikita ito lalo na sa take-off kapag nagsisimula pa lang bumigat ang lift at lumilipat ang load mula sa landing gear papunta sa wings. Hindi ito design flaw. Isa itong intentional engineering feature. Kung gagawing sobrang rigid ang pakpak, kailangan itong palakasin ng sobra at magre-resulta ito sa mas mabigat na structure at mas mataas na fuel consumption. Sa halip, pinayagan ng engineers ang controlled flexibility. Kapag may turbulence o sudden gust of wind, ang pakpak ay yumuyuko para i-absorb ang shock bago bumalik sa normal position. Parang prinsipyo ng fishing rod. Hindi ito tumitigas laban sa puwersa, kundi sumasabay para hindi mabali. Sa testing phase ng aircraft, isinailalim din ang wings sa extreme structural load test sa Toulouse facility. Dito ang wings ay sinadyang binigyan ng forces na mas mataas pa sa kahit anong normal na operational condition. Humigit kumulang 50% above maximum expected stress. Gamit ang hydraulic systems, hinila ang buong wing upward hanggang umabot sa extreme deflection na humigit kumulang 24 feet. Sa puntong yon, naabot ng structure ang failure threshold sa laboratory conditions. Ngunit mahalagang tandaan, ang mga load na iyon ay lampas na sa kahit anong sitwasyong mararanasan sa actual commercial flight. Ang layunin ng ganitong test ay hindi para makita kung kailan ito masisira sa normal use, kundi para patunayan kung gaano kalayo ang safety margin ng disenyo. At sa kaso ng Airbus A380, malinaw na ang wings nito ay hindi lang ginawa para lumipad. Ginawa rin itong kayang mag-adjust, mag-flex at mag-survive sa mga puwersang higit pa sa normal na mundo ng aviation. Number 4. Sa aviation, hindi lang eroplano ang kailangang mag-adjust sa teknolohiya. Minsan, pati ang buong mundo ang kailangang magbago. Ganyan ang nangyari sa pagdating ng Airbus A380. Nung unang ipinakilala ito, mabilis na naging malinaw ang isang malaking problema. Hindi handa ang karamihan sa mga paliparan sa laki nito. Ang wingspan pa lang nito na umaabot sa humigit kumulang 261 feet ay lampas na sa standard design ng maraming airport gates, taxiways at runway layouts na nakabase pa sa mas maliit na wide-body jets tulad ng Boeing 747. Pero hindi lang wingspan ang issue. Ang landing gear ng Airbus A380 ay kayang magdala ng maximum takeoff weight na nasa humigit kumulang 560 tons na nakasupport sa 22 wheels. Ibig sabihin, ibang level ng pressure ang inilalagay nito sa runway at taxiway surfaces kumpara sa mga naunang aircraft generation. Kaya maraming airport infrastructure ang kinailangang i-assess at i-upgrade. Sa maraming kaso, hindi sapat ang simpleng adjustment. Kailangan talagang palawakin ang taxiways, palakasin ang pavement at baguhin ang spacing ng mga gate para makadaan at makapag-maneuver ang aircraft ng ligtas. May isa pang malaking factor, ang engine thrust. Sa take-off, ang jet blast mula sa 4 na malalaking engines ay sobrang lakas na kailangan ng safety zones at blast protection areas na mas malawak kaysa sa mga ginagamit para sa ibang aircraft. Dahil dito, hindi lang engineering ng eroplano ang naapektuhan. Pati airport design standards, operational procedures at safety planning, lahat ay kinailangang i-update. Sa ilang major airports gaya ng London Heathrow, ginawa ang mga terminal at taxi systems na may Airbus A380 in mind mula pa sa simula. May mga dual-level boarding bridges na kayang mag-connect sa upper deck at main deck ng sabay, isang feature na bihira sa aviation history. Sa Los Angeles International Airport, nag-invest din sa upgrades ang Tom Bradley Terminal para makasabay sa requirements ng A380 operations, kabilang ang reinforced gates at mas malalawak na taxi lanes. Sa Dubai International Airport naman, naging central aircraft ito sa design ng Terminal 3 at Concourse A, kung saan optimized ang buong system para sa high-volume A380 operations. Pati ang emergency response systems kinailangang i-upgrade dahil ang taas ng upper deck ng aircraft ay nasa paligid ng 25 feet mula sa lupa. Hindi lahat ng standard airport rescue equipment ay agad na nakakaabot dito. Kaya pati fire trucks at rescue ladders, kinailangang i-modify at i-upgrade. Sa madaling salita, hindi lang basta pumasok sa aviation system ang Airbus A380. Pinilit nitong baguhin ang mismong system na sasalubong sa kanya. Isang aircraft na hindi lang produkto ng engineering, kundi naging dahilan din kung bakit nag-evolve ang buong airport infrastructure sa buong mundo. Number 3. Ang programang ito ay isa sa pinakamalalaking industrial investments sa European aerospace history na tinatayang umabot sa humigit kumulang $25 billion ang development cost ayon sa industry reports. Ang pananaw noon ay malinaw. Ang hinaharap ng long-haul aviation ay nakasentro sa malalaking aircraft na magdadala ng mas maraming pasahero sa iilang major hub airports. Dahil sa lumalaking demand at congested na airports, ang logic ay simple. Mas malaking eroplano, mas maraming passengers per flight,
mas efficient na paggamit ng slots. Sa papel mukhang perfect ang konsepto. Ang Airbus A380 ay dinisenyo para magdala ng higit sa 800 passengers sa high-density configuration o nasa 400 to 500 passengers sa typical 3-class layout na ginagamit ng karamihan ng airlines. Pero habang ginagawa ang pinakamalaking passenger aircraft, may isa pang malaking pagbabago na tahimik na nangyayari sa industriya. Ang ibang manufacturers, sa halip na sumabay sa super jumbo trend, ay nag-shift sa ibang direksyon. Pinangunahan ito ng Boeing sa pag-develop ng Boeing 737 Dreamliner. Mas maliit, mas magaan, mas fuel efficient at mas flexible sa route planning. Ang konsepto ay hindi na magdala ng mas maraming tao sa iisang flight, kundi magbigay ng direct flights kahit hindi puno ang malaking eroplano. Dito nagsimulang magbago ang buong airline strategy. Sa halip na dumaan sa hub airports, lumakas ang point-to-point routes, mga direktang lipad mula isang city papunta sa isa pa, tulad ng Austin papuntang London o Perth papuntang Europe routes. Ang epekto nito unti-unting nabawasan ang dependency sa hub-and-spoke model na siyang pinanggalingan ng design logic ng Airbus A380. Habang lumalawak ang paggamit ng modern twin-engine aircraft tulad ng Boeing 737 Dreamliner at Airbus A350, naging mas flexible ang airlines sa route networks. Mas madali silang magbukas ng bagong destinations at hindi na kailangang punuin ang isang napakalaking aircraft para lang maging profitable ang route. Kasabay nito, nag-improve rin ang long-range safety regulations tulad ng ETOPS rules na nagbigay daan sa twin-engine aircraft na lumipad ng malalayong ocean routes na dati ay exclusive lang sa 4-engine jets. Sa paglipas ng panahon, mas pinili ng airlines ang flexibility kaysa maximum capacity. Mas pinili ng passengers ang direct flights kaysa connecting hubs. At unti-unti, humina ang economic case ng super jumbo aircraft. Noong taon 2019, opisyal na inihayag ng Airbus na ititigil na ang produksyon ng Airbus A380. Ayon sa reports, isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagbawas ng orders mula sa Emirates na siyang pinakamalaking customer ng aircraft. Sa kabuuan, humigit kumulang 251 units lamang ang na-deliver sa buong mundo, malayo sa original projections noong development stage. Sa huli, ang A380 ay nananatiling isang paradox sa aviation history, isang engineering masterpiece na nagbago ng standards ng aircraft design. Pero sabay ding naging simbolo kung paano minsan ang teknolohikal na perfection ay hindi sapat kapag nagbago na ang direksyon ng mundo. Number 2, nung simula ng global pandemic sa taong 2020, halos buong aviation industry ang tumigil. Bumagsak ang international travel at maraming airlines ang napilitang magbawas ng fleet para mabawasan ang gastos. Sa panahong iyon, maraming A380 aircraft ang inalis sa active service. Ang ilan ay ipinadala sa long-term storage sites sa disyerto, mga lugar sa Spain, Central France at American Southwest, kung saan tuyo ang klima at pabor sa pag-iimbak ng malalaking eroplano. Doon nakahanay lang sila sa mahabang runway ng tarmac nakatigil, natatakpan ang mga engine, parang nakatulog na giant machines. May ibang aircraft na hindi na binalik. Ayon sa aviation reports, ilang units ang tinanggalan ng parts, ginawang source ng spare components, at ang iba ay tuluyang na-scrap dahil mas mahal pa ang reactivation kaysa sa halaga ng operasyon. Ang mga larawang ito ang naging simbolo ng isang panahon. Ang biglaang paghinto ng global aviation, maraming analysts ang nagsabi na tila tapos na ang era ng super jumbo aircraft. Pero nagbago ang kwento. Pagsapit ng 2022 hanggang 2023, muling bumalik ang international travel at hindi lang basta bumalik, sumabog ang demand lalo na sa long-haul premium routes. Mga ruta tulad ng London papuntang Dubai, Sydney papuntang Singapore at Frankfurt papuntang New York ay mabilis na napuno. Sa puntong iyon, napansin ng airlines na kulang ang capacity ng mas maliliit na wide-body aircraft. Dito muling lumitaw ang A380, hindi bilang outdated machine, kundi bilang solusyon sa biglaang overload ng passengers. Ang problema lang, hindi simpleng ibalik sa serbisyo ang isang nakapark na aircraft. Ang reactivation ng A380 ay isang complex engineering process. Kailangang dumaan sa full inspection ng buong airframe. I-restart at tinetest ang engines at kung kailangan ina-overhaul ng buo. Pinapalitan ng mga seals na natuyo habang nakastore. Inaayos at sinusuri ang hydraulic systems na matagal na hindi nagamit at dadaan sa complete flight control testing bago ito muling payagang lumipad. Ayon sa aviation maintenance standards, ang ganitong proseso ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan depende sa tagal ng storage. Pero kahit ganoon, naging economically viable pa rin ito para sa maraming airlines.
Dahil ang kita sa high-demand routes ay mas mataas kaysa sa gastos ng pag-reactivate ng aircraft, ilang airlines ang nag-reverse ng kanilang desisyon. Ang mga naunang retired A380 ay muling ibinalik sa serbisyo para sa long-haul operations. May mga carrier na nag-deploy nito sa routes patungong Asia at North America mula sa kanilang major hubs. Ang iba naman ay ginamit sa charter at wet lease operations kung saan mahalaga ang maximum passenger capacity. At sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling stable ang commitment ng Emirates, isa sa pinakamalaking operators ng A380, na patuloy itong gagamitin bilang core aircraft sa kanilang long-haul network sa mga susunod na taon. Ang pinaka-importanting aral ng comeback na ito ay hindi technical, kundi economical. Sa aviation, hindi palaging nananalo ang pinaka-efficient sa papel. Minsan, nananalo ang pinaka-practical sa sandaling bumalik ang demand sa isang scale na tanging malalaking aircraft lang ang kayang tugunan. Number 1, may mga makina sa aviation na hindi lang basta produkto ng engineering. Minsan, isa silang eksperimento kung hanggang saan kayang itulak ng tao ang limitasyon ng disenyo, ekonomiya at pangangailangan ng mundo. Ganyan ang kaso ng Airbus A380. Sa laki, sa komplikasyon ng sistema, at sa dami ng bahagi nito, isa itong aircraft na parang ginawa para sa ibang panahon, hindi para sa aviation market na nabuo sa kasalukuyan. Sa modernong aviation industry, mas pinapaboran na ngayon ang flexibility. Mas mahalaga ang mas maraming routes, mas maraming airports na pwedeng pagsilbihan, at mas tipid na operasyon gamit ang twin-engine wide-body aircraft tulad ng Boeing 787 Dreamliner at Airbus A350. Ang direksyon ng industriya ay malinaw, mas maliit, mas efficient, mas adaptable. Sa ganitong pagbabago, unti-unting naging malinaw na ang konsepto ng super jumbo aircraft ay hindi natugma sa bagong sistema ng global travel. Pero sa kabila nito, hindi maitatanggi ang laki ng naging ambag ng A380 sa aviation history. Ayon sa aviation records at industry data, iilang daang units lang ang naproduce nito at bawat isa ay binubuo ng milyon-milyong components mula sa daan-daang suppliers sa iba't ibang bansa. Isang global engineering network ang kailangan para mabuo ang bawat aircraft. Kapag dumaan ito sa airport, hindi ito ordinaryong tanawin. Malayo pa lang napapatingin na ang mga pasahero, ground crew at kahit mga piloto ng ibang eroplano. Dahil sa aviation, bihira ang bagay na talagang nakakapigil ng tingin. Pero ang A380, ganoon. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa scale nito. Isang aircraft na mas malapit sa isang lumulutang na istruktura kaysa sa karaniwang eroplano. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang economics ng aviation. Ang mga airlines ay mas kumakapit sa aircraft na kayang mag-operate ng mas madalas, mas flexible at mas madaling punuan ng pasahero. Kaya nananatiling dominant ang mga disenyo na tulad ng 787 at Airbus A350 na mas bagay sa point-to-point travel kaysa sa malalaking hub systems. Sa ganitong environment, nagiging mas malinaw ang katotohanan. Ang Airbus A380 ay hindi naging standard ng hinaharap. Naging huling malaking ekspresyon ito ng isang ideya na ang solusyon sa air travel ay palakihin ang aircraft hanggang sa maximum capacity. Pero sa paglipas ng panahon napalitan ito ng mas praktikal na approach. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kwento nito. Sa mga darating na taon, maraming Airbus A380 ang patuloy pang lilipad sa long-haul routes, lalo na sa mga high-demand corridors kung saan mahalaga ang volume kaysa flexibility. At balang araw darating ang huling flight nito. Isang landing, isang taxi papunta sa gate at isang sandaling katahimikan pagkatapos patayin ng makina. Hindi lang isang aircraft ang matatapos doon, kundi isang buong era ng aviation design. Yung panahong sinubukan ng mundo kung gaano kalaki ang kayang ilipad ng tao at kung gaano kalayo ang kayang dalhin ng isang ideya. At kung iisipin ang A380 ay hindi lang basta eroplano. Isa itong paalala na sa aviation hindi palaging panalo ang pinaka-practical sa simula. Minsan ang pinaka-ambisyoso ang nagiging pinaka-iconic. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa laki ng aircraft, kundi sa laki ng vision kung bakit ito ginawa.